Isa pang SUV car ang tatalakayin natin ngayon dito sa bansa mula sa kilalang brand. Ang panibagong modelong ito na siguradong magugustuhan ng kahit na sino sa atin. Mga update na naganap mula external hanggang internal specs and features nito at mga makabagong teknolohiyang inilagay dito na siyang makakatulong sa pang-araw-araw na biyahe. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang kumuha ng isang bagong sasakyan na 7 to 8 seating capacity, baka makatulong sa iyo ang video na ito dahil tatalakayin natin ang pinakabagong modelong inilabas sa bansa kamakailan lang. Mga advantage sa iba at kabuang detalye na meron ito ay malalaman mo kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kilala ang Isuzu brand bilang isang car company na gumagawa ng mga dekalidad at mapagkakatiwalaang sasakyang pangmatagalan, high performance at talagang matitipid din sa gasolina ang mga modelong nagmumula dito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu Motors ay isang global company na nagmula sa bansang Japan. Ang pinaka-headquarters o main ng nasabing manufacturer ay matatagpuan sa Tokyo, Japan, na kilalang gumagawa ng mga commercial vehicle, light commercial car at diesel engine. Sa katunayan nga, ang Isuzu din ang pinakamalaking supplier ng diesel engine sa buong mundo na nakapagtala ng 85.1 million na ng produkto ang napuproduce nito sa iba't ibang bansa. Kaya naman ganun na lamang din kasikat sa marami ang kumpanyang ito. Well, ano nga bang pinipinpoint natin dito? Ngayon kasi naglabas ng panibagong modelo na naman ang Isuzu Motors. Isang SUV car na siguradong makikipagsabayan sa mga kompetensya nito. Magmula sa external design, mga panibagong features at specs at ang pagiging maunlad sa teknolohiya. Nasinamaan ng pagiging matibay at malakas na makina ang ipinagmamalaki ngayon na sinasabing sisibak din sa maraming brand competitor, ang Isuzu MU-X 2024 model. Isang high upgrade model na siguradong magugustuhan mo hindi lamang sa panlabas nito kundi sa mga nilalaman nito. Ang kabuang detalye mula dito sa external ay nakakamangha. Panibagong pagpipilian na naman kasi ng maangas na pormahan ng isang sasakyan. Dito sa harapan, ang naka-fully compact armor design front bumper grille radiator na naka-honeycomb design at napaka-premium ng datingan ay sinamahan pa ng mga garnish accent na nagpapalakas palalo ng appearance nito at decals flagship name logo na Isuzu. At kagaya ng previous model, itong bago ay fully compact LED na rin ang mga ilaw nito mula sa harap at likod. Ang napakagandang projector type na LED na headlamp at mga DRL fog lamp maging ang tail lamp ay less maintenance at napaka-visible pa. Ang overall na looks nito ay halos katulad lamang din ng marami. Malabrusko at machong body figure, mas malaki nga lang sa iba ang kabuuang sukat ng gulong nito na may size na 265 by 50 R20. Alloy wheel na mags at tubeless tires na sinusuportahan naman ng mga reliable suspensions, chassis and brakes na nakapaloob dito. Sa front ay ginabitan ng double wishbone at rear suspension na naka-multi-link with shock absorber and coil spring. Kaya maging sa off-road ay napakainam din. Ang mga brake naman sa front and rear ay pareho ding naka-disc type kaya wala kang poproblemahin pati sa stopping force. Madali lang din ang handling batay na rin sa mga nakagamit na. Ginamitan kasi yan ng naka-tilt and telescopic na steering column at the-adjustable pa. Naka-power steering at track and pinion na rin. Kaya kahit mga lady driver at beginner ay hindi mahihirapan dito. Ang buong makina nito naman ay pinapagana ng subok at mapagkakatiwalaang engine na 4JJ3 TCX Blue Power diesel engine na may 3.0 liter displacement cubic centimeter, inline 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft engine. Wala ka rin po problemahin sa emisyon nito kasi ang fuel supply system ay naka-CRDI na. Naglilinis at pumuprotekta sa ecosystem kaya hindi mausok at matipid sa krudo. At ang transmission naman nito ay nakadepende sa variant na pipiliin mo. Merong naka-manual at automatic, may 4x4 at 4x2.
pero pare-pareho namang naka 6-speed ang gearbox, kaya ang performance ay talagang may ibubuga dahil kayang mag-produce ng maximum output na 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm of torque naman sa kada 1,800 to 2,800 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 180 to 190 km/h. Pagdating naman sa fuel tank capacity, itong modelo ay may 80 liters ang full tank, kaya kung pang long ride, out of town ay talagang swak gamitin to, na kumukonsumo naman ng 16.7 km per liter sa highway at 11.3 km naman ang city ride. Ang modelong ito ay sagana rin sa mga bagong teknolohikal na katangian, kagaya na lamang ng new smart power tailgate nito na kung saan ay kusang bumubukas ang tailgate basta masense nito ang key transmitter sa malapit hanggang sa kalahating metro. Pagdating naman sa interior, ang pagiging komportable na pagsakay ay maaasahan mo rin dito. May air condition with air quality control at auto climate control na kung saan ay makokontrol na ng mga pasahero ang temperature depende sa kanya-kanyang preference. May rear AC ventilator, mga accessories, power outlet at mga bottle and cup holder na rin itong kasama. Naka-power window na rin ito at engine push start button. Pagdating naman sa mga seats nito ay napaka-komportable rin. Makakapal ang foam, may mga headrest at adjustable pa. May center console armrest at rear seat center armrest para sa mga passenger. Pagdating naman sa dashboard, nilagyan din ng 10.1 inches infotainment system, monitor screen na detached screen at the Apple CarPlay at Android Auto na. Accessible din ito sa mga connectivity kagaya ng Bluetooth at FM and AM radio. May 6 na speaker sa front and rear kaya ang audio sound system ay maganda. At isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon ngayon ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina habang maandar ito. Isiset mo lamang sa speed na ninanais mo ay kusa na itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan nito. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mas mabilis ay gagayahin din nitong modelo. Kaya naman nakaka-relax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na ring naka-autopilot. Yun nga lang, kinakailangan pa ring i-manage ang manubela. At isa pa, hindi na rin manual ang parking brake dahil ginamitan na ito ngayon ng electric parking brake na papindot-pindot ka na lang. May 800mm na water wading capacity. Ganito kataas kasi ang kaya nitong suungin na tubig na hindi mapapasukan ang makina o maaapektuhan ang pag-andar nito. Kaya kahit sa mga bahaing lugar o kalsada ay talagang mapapakinabangan mo ito. Pagdating naman sa ilan pang mga detalye nito kagaya na lamang ng safety features, itong Isuzu MU-X ay sagana rin sa mga bagay na yan. Kagaya na lamang ng ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang purpose nitong ADAS ay para maiwasan ang anuman aksidente sa gian o pagkabangga sa kalsada na nauuwi minsan sa pagkamatay. Sa pamamagitan ng radar o sensor ay otomatiko itong magsisend ng alert sa driver at kusa ring hihinto sa traffic light o kaya sa mga pedestrian. Sinusuportahan ng iba pang sistema gaya na lamang ng lane departure system na para namang maiwasan ang pagpalit-palit ng lane o linya sa kalsada. Nang sa ganon ay maiwasan din ang pagkasagi sa mga biglang nag-overtaking na kasabay natin. Isa pa, meron din itong blind spot monitoring alert. Isang sistema din na nakabase sa sensor o radar na makikita kadalasan sa side mirror at likurang bahagi ng sasakyan na kung saan sa mga biglang nag-overtaking kagaya na lamang ng motorsiklo at iba pang malalaking sasakyan ay otomatiko namang magbibigay din ng sign sa driver sa pamamagitan ng vibration o visual audio at mag-auto brake o biglang hihinto kung sakaling malagay sa alanganin ng sitwasyon. Kasama rin sa mga safety features na yan ang rear cross traffic alert. Para naman sa pagpapaatras, bigla ring gagana ang sistemang ito once na may biglang dumating na sasakyan sa likuran na hindi mo kagad makita ay kusa naman din itong hihinto.
Bukod pa dyan, meron na rin itong speed sensing door locks. May parking assistant at parking sensor with rear camera for better parking assistance. Kasama na rin dyan ang hill start assist control at downhill assist para sa mga akyating kalsada o lugar ay mainam namang gamitin ang mga sistemang ito. At kagaya ng iba ay angkop din sa modelong ito ang mga basic o standard safety measure kagaya na lamang ng ABS o anti-lock braking system. With EBD o electronic brake distributor, may brake assist, may crash sensor, front and side impact beams, mga airbags at seat belts ay talagang nakatutulong sa mas ligtas na pagsakay at pagmamaneho nito. Isa pa, hindi rin makukumpleto to kung wala rin ang mga security features nito. Sinamahan na rin kasi yan ng mga panibagong security sense na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong secured na parkingan. Itong modelo ay mayroong central locking, anti-theft device at anti-theft alarm. May kasama na ring engine immobilizer system para hindi basta-bastang mapapagana kung wala ang mismong susi o transmitter key nito kahit gamitan pa yan ng electrical procedure. Ang modelong ito ay may malawak ding rear luggage compartment storage. May maximum load capacity na 625 kg at mahigit sa 2,000 litro. Ang haba nito ay nasa 4,850 mm at may lapad ito na 1,870 mm. Ang taas naman nitong modelo ay nasa 1,825 mm at may wheelbase size naman na 2,855 mm. May ground clearance na 235 mm at gross weight na 2,700 kg. May seating capacity ito na 7 to 8 seater, nakadepende sa size ng mga sasakay dito. At dito sa bansa itong modelo ay inilabas sa 5 magkakaibang variation. Mula sa pinaka low-end variant na tinatawag na RZ4E 4x2 LS automatic transmission. Sumunod dito ang RZ4E na 4x2 LS manual transmission na sinusundan din ng 3.0 4x2 LS-A automatic transmission. At ang pang-apat naman ay ang 3.0 4x2 LS-E automatic transmission. Habang ang pinaka-top variant nito ay ang 3.0 4x4 LS-E automatic transmission. Nagkakalaga sa bansa mula sa 1,650,000 pesos hanggang sa 2,505,000 pesos dito sa atin. Kaya kung nagustuhan mo ang modelong ito, ay baka naman pwede mong i-comment ang iyong opinion sa ating comment section. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwedeng maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ng opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na makatutulong sa mga video na ating panggagawin. This is Oblis Collection. Thank you!